Hindi muna pinadadaanan sa mga VIP ang pasilong ito patungo sa Dignitaries Lounge sa NAIA Terminal 1. Dahil kasi sa kalumaan ng bagsakan ng ilang tipak ng semento mula sa kisame. Doesn't happen as often, but clearly it's a safety hazard. So, si General Honorato said he is allocating funds, he's publishing the TOR, I think 151 million to cover 30,000 square meters of this surface area. And hopefully it gets done, tingin niya, within 8 months. Matagal-tagal na ang problema. Hindi kasi ito ang unang pagguho ng bahagi ng kisame sa NAIA Terminal 1. Hindi tuloy maiwasan ng ilang pasahero na ikumpara ang ating mga airport terminal sa ibang bansa. Worse. Ang alin po? Ang airport natin. Bakit niyo po nasabi yun? Facilities, everything, I think. Hindi masyadong ganito na nagsisiksikan at maganda ang pamamalakad nila. Dito ho? Dito hindi masyadong 3 dekada na ang nakalipas mula na itayo ang NAIA Terminal 1 kaya may kalumaan na kumpara sa ibang paliparan. Sa tulong ng mga architect at interior designers, papagandahin daw ang Terminal 1. Mechanical, electrical, plumbing, that will be addressed in this rehabilitation. We should have an airport na maliwalas. Usually you get to see the tarmac, the runway from inside. Ang pag-aayos pati na ang inaasahang pagiging fully operational ng Terminal 3 inihahabol para sa 2015 APEC Summit sa Pilipinas, kung saan mapupulong sa bansa ang pinakamatataas na opisyal ng Asia-Pasipiko. Hopefully, if you get T3 online, then APEC will not use Terminal 1. If you land everybody in T3, then we're okay. But we welcome the pressure of APEC to push Terminal 1, whether it's going to be used or not. Matatanda noong 2006, ilang araw bago mag-test run at buksan ng NAIA Terminal 3, gumuho ang hanggang 100 metro kwadradong bahagi ng kisame. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.